Welcome to Dodong and Friends Podcast. Yan. Yan. Bis, kamusta? Hi Dodong, how are you? Ayos lang. Super busy week pero super excited sa parating natin na Episode. Talaga. Hopefully marami kayong natututunan sa mga episodes na nilalabas namin. This particular episode is very special kasi lawyer yung ating guest and Filipino-Canadian siya. So it's something to be proud of and also I'm sure very informative to kasi like sa mga clients ni Brent, maraming makaka-relate sa mga topics na pag-uusapan. Tsaka kanina nakakausap-usap namin siya. Super sarap niya kausap, super approachable siya. And I think I'm just so excited and so happy na she said yes to guesting us Beach. Kasi guesting dito sa podcast natin kasi ang dami natin matutunan, ang daming mga questions, and ito rin yung mga questions ng mga clients natin na hindi ko rin masagot na alam mo yun, by having this info session I guess. Pero very happy ako na nakita natin siya. Thank you, Badong. Thank you, Attorney Badiola, for the referral recommendation of one term doon. Pero yon. So gusto mo bang basahin ko na itong introduction natin? Yes, please. So we don't take up so much time kasi I'm sure maraming information from her. Go ahead. Yun, so yung guest natin today, guys, her name is Attorney Gemma D. Basahin ko lang to, nung nakita ko sa website. So, Attorney Gemma's impressive legal career began in the Philippines, where she practiced for 10 years, including 5 years in-house counsel for an investment company. She graduated from Ateneo de Manila, so shout out sa lahat ng mga tenista dyan, here in Canada. Ateneo de Manila School of Law in 2006 and earned her master's degree in international and European trade investment laws in France. Wow, in 2020. 2020 from University Catholic de Lyon. Grabe, bigatin. Kaya nga. Natin, babes, no? So, Attorney Gemma is an associate with BDL Family Law, where she exclusively practiced family law, including separation, divorce, parenting, arrangements, property divisions, and child and spousal support. She is known for providing clear, practical guidance and supporting clients through every stage of legal process during what is often a highly emotional time. So guys, let's all welcome Attorney Gemma D. Attorney, pasok po kayo. Yan. May pa-handshake pa pero ito na po yung microphone niyo. Thank you. Yun. Thank you so much, Attorney. It's a work day today and then she came here after work. Tapos meron pa siyang dalang dessert for us. Thank you so much. Thank you for the invite. Yun. Well, tell us about yourself, Attorney. Just to meron na tayo intro pero it's Anong immigration history na lang ba? Yes, para yes. at least Paano ka ba, applicable, no? yeah. Para napunta. Actually, nag-apply ako for express entry. Nice. So, swerte ako kasi pagpunta ko dito, PR na. Tapos, so, yung nakasulat nga, since in-house lawyer ako, alam mo naman sa Pilipinas, lahat ginagawa mo. So, bukod sa pagiging abogado, head din ako ng HR at saka compliance. Nice. So, nung tinitingnan ko yung express entry, HR, kasi lawyer hindi eh. Sabi ko, kawawa naman, abogado hindi. Pero yung HR pasok. So sabi ko, okay, since 5 years ko na rin ginagawa yung HR work, yun yung ginamit kong pathway ko. Oh, nice. Tapos when did you arrive here? 2018. Super bilis ng processing. Parang within 3, so nag-apply ako ng, 2018? 2016 yata ako nag-apply. Yeah. Tapos, mga around 3 months after natanggap ko na yung letter. Wow. Oo. Mabilis pa nung time na yun. At saka, ang swerte ako. Blessed. Blessed Ako eh. Kasi, parang, anong nangyari, di ba, ang tataas ng score. Even during that time, parang inisip ko, paano ko pakakapunta? Para mag-qualify, parang kailangan meron akong Canadian experience. Wala naman akong Canadian experience. Saan naman ako kukuha nun, diba? Pero sabi ko, sige, apply, ganyan-ganyan.
Tapos, so na-approve, nakakuha ko ng ITA, di ba? Nung research ko, it was during that, parang palagi mataas eh. Hindi ko na maalala yung score ko. Pero let's just say, ang score ko was 410. Ang usually natatanggap was 420 pataas. Or 425, ganyan. Pero, God willing, that time, bumaba. Wow. It was Bumaba really yung score. Nag-adjust Kaya sabi- sila for you, attorney. Kaya sabi ko, okay, this is what God wants for me. So yun, kasi syempre nung time na yun, nung nag-apply ako, parang, tama ba yung decision ko? Nalilipat ako. Syempre, family ko, nandun, mag-isa lang ako lilipat dito. Pero yun, parang feeling ko, The heavens have spoken. salamin God eh. Okay na. Binigyan na kita ng pathway mo. Curious ako, attorney, what triggered the move? Bakit ka nag-decide mag-move sa Canada? More ay sorry, hampas ko. Papasin mo lang. More of, yung talagang, marami siya factors, pero isa talagang main factor, healthcare. Healthcare, no? Diba? Na-realize ko kasi nung nag-work ako, maganda yung position ko, vice Yes. president ako, ang ganda-ganda ng benefits ko, ganyan-ganyan. Pero nung mangyari, after nun, parang feeling ko, nag-iipon lang ako para sa retirement ko, Para parang gastusin nagkasakit mo, ako. yeah. Ang na-realize ko, if mawawala yun kasi kasama siya sa stress mo, diba? Na parang, kailangan ko mag-ipon, kailangan ganito, ganyan, ganyan, ganyan. So, anong gagawin ko? Mag-iipon ako, pag tumanda ako, may pera ako, magkasakit lang ako, isang major sakit, wala na. Tapos, anong mangyayari sa akin? Diba? So, parang sabi ko, okay, eto, meron silang good health care, and it's going to be one thing off my mind, diba? Parang ganyan. Yun, so, dun na. So, before ka nag-decide, or nung na-approve ka na, wala bang nalungkot doon? Wala ka bang naiwanan doon? Nanay ko. Nanay ko at mga kapatid ko. Timing, attorney, ng pag-move mo dito, nag-COVID, di ba? After. After. So, di ba dumating ako 2018? Actually, nag-COVID nung nasa France ako. Nung nasa France ka. Oo. Yeah, kasi 2020. Oo, so 2018 nandito ako. Tapos sabi ko talaga, hindi na ako mag-aabogado. Bakit ako mag-aabogado? Stress, sarap-sarap ng buhay ko dito. Pag kasi, so doon, syempre, abogado ka, di ba? Parang lahat iniisip mo, ganyan-ganyan. Yeah. Tapos yun nga, sa Philippines, kasi hindi ka lang naman yung pag-aaboga siya, kundi everything ginagawa mo. So, nag-legal assistant ako kasi nainggit ako doon sa friend ko. Palagi siya nagpo-post before. Kasi ang pinopost niya, yung maglalakad lang daw siya sa work, papasok siya, tapos by 4 p.m., uwi na siya. Sabi ko, ay, ang sarap nun. Work siya niya, legal assistant. Sabi ko, ay, gusto ko din yun. Ganyan. Ay di, yun yung in-applyan ko. Tapos, ganon. So, yun yung naging buhay. Sabi ko, sarap-sarap naman ng ganito. Tapos, enough naman eh. Sufficient talaga yung kikitain mo. Swerte dito sa Alberta kasi, unlike sa Toronto, parang yung legal assistants, may kailangan pa talaga silang course, mga ganyan. Dito sa Alberta, since lawyer na sa Philippines, hindi na kailangan mag-aral. Nice. Meron naman din silang course dito. And actually, may mga kilala rin naman ako na lawyer sa Philippines na pumunta dito tapos nag-take ng legal assistant na course. So, one way na ginagawa nila yon. Pero technically, hindi mo kailangan. Parang ganyan. Kasi mahal na mag-aral eh. Yeah, totoo. Kaya parang sabi ko, ayokong mag-aral. Gusto ko, pag nakapunta ako dito, PR na. Pero at the same, it's either yon, punta ako dito as PR, or punta ako ng France, magma-masters ako. Pero, so, anong nangyari? Natanggap sila pareho. Sabi ko, God, anong gusto mo? Bakit binigay mo both? Sabi kang ganyan. Oo. Pero sabi ko, sige, ang gagawin, so, ang ginawa ko, kasi at least mas long-lasting ang ating Canadian pathway, di ba? Sabi ko, sige, pupunta ako sa Canada, and then tsaka ako pag-iisipan ko, magpa-France pa ako. Nagpa-defer ako doon sa school to decide for yung following year ko mag-aaral ako. Ayun, kaya nung 2019, tsaka ako pumunta. So, nag-ipon muna ako as legal assistant. Tapos, yun, 2019 nandun ako.
After nun, yun, naabutan akong COVID. Hindi man ako nakapasyal. Kasi hindi ka makalabas. Sabi ko, kasi 1 year yan, diba? Oo. So, punta ako ng September. Sabi ko, puti nga nakapag-Paris pa ako eh. Oo. Tapos sabi, kasi syempre, tagal na nating hindi estudyante. So Yeah. sabi ko, ay, kailangan ko mag-focus kasi kailangan ko mag-aral ng mabuti ulit. Ganyan. Sabi ko, second sem, sabi nila, madali ang second sem. So second sem ako mamamasyal. Mamamasyal. Second sem may COVID. Hindi kami pwede lumabas nung residence. Bahay, Oo. yeah. Oh Eh, my sorry, God. daldal ko. Alam mo guys, no, si Attorney Gemma, this is her first time being in front of camera, siguro, di ba? Na-mention niya kanina, medyo mahihain daw siya, pero alam mo kung siya yung lawyer, kung mag-enjoy talaga ako, no? By the way, no, kaya natin siya gines, babes. Kasi we're gonna be talking about yung topic na paano ba yung divorce na yan, di ba? Nakalimutan natin i-mention kanina. So, stay tuned guys. Marami kaming kukwento kay from Attorney Gemma's side. And alam ko na may enjoy nyo to. Although, hindi naman tayo mag-divorce, di ba? Oo, hindi ito personal consultation, ah. Baka, Bawal yan. baka mamaya, alam mo, inisip ko yan kanina kaya ako nag-read. Sabi ko, i-repel natin lahat ng negative. Kaya sabi ko, mag-read nga ako today. Baka mamaya, mapasa sa amin tong topic eh. Attorney, nung mga bata pa kami, bawal na pag-ibig, syempre. Bawal na Oo, kasi syempre, nagsisimula kayo, baka alam mo na, date, Kasi kami, high school sweethearts kami, attorney. Oh, We started ang dating. I was cute. 17, he was 18. And hate na hate talaga siya ng parents ko. Kasi syempre, alam mo na, date ka, baka alam mo, mabuntis o whatever, di ba? Normal. Pero sabi ko, kahit may mga challenges, love prevails. Pati di ba? May ganun. So, sa mga nanonood dyan, okay, this is for information. Kung sakali mo na you're going through We're that. not promoting divorce, but we know the reality na maraming kailangan itong information na to. So we will tackle it kahit hindi siya sobrang positive. Tsaka attorney, thank you talaga sa time mo kasi it's marami nagtatanong tapos nagpa-inquire sa amin dito. Hindi ko alam. Sabihin ko, kung kaya niyo, paglaban yung pag-ibig niyo. Di ba? Maganda rin naman advice yan. Which is, usually ganun din naman, trinay nyo na ba? Oo, It's trinay one nyo. of the first few questions, trinay nyo na bang ayusin? Trinay nyo na bang mag-counseling? Kasi, Yeah, counseling. paano kung nag-away lang? Oo. Divorce ka agad? Wag naman, diba? Parang try nyong ayusin, lalo na pag may batang involved. Yeah, diba? pag may anak. I-try. Pero kasi, minsan, inevitable. So, ang pinaka-goal ko naman, for me, ang sa tingin ko, ang goal is maging maayos yung transition from being a married couple to being divorced, Yun 'di ba? na lang Kasi talaga. affected bata, ganyan. Ikaw din kahit wala kang anak, ikaw, 'di ba? Nasanay kami kasama kang Yeah. pamilya na yan. Tapos ano na mangyayari sa iyo, 'di ba? Teka, before ko makalimutan, so from France, Balik andito ka ka na, dito. andito ka na sa Canada. Then, paano yung naging transition mo to becoming Okay. dito? So, legal assistant muna, diba? Ganyan. Tapos, sabi ko, parang nakapagpahinga na ako. Parang okay na. Tapos, syempre, ang maganda kasi sa akin, nag-work ako sa law firm, nakikita ko yung lawyers dito. Parang sabi ko, ay, parang kaya ko Kaya yan. ko to, yeah. Kasi, sa Philippines, diba, very emotionally charged ang, emotional charged ang emotion. But very very stressful. Yun na lang. Very stressful. Basta parang ang daming problema pag ganyan. Dito napansin ko yung mga lawyer, relax lang sila. Tapos syempre assistant ako, nakikita ko yung emails nila. Very courteous sila. Sabi ko, tapos sobrang simple lang, ganyan. Kahit negotiation sila, very simple, ganyan. Sabi ko, Kaya. parang Kaya. Parang okay. Basic. Hindi naman eh. Ano pa rin. Pero yung parang okay, kakayanin ko yan. Parang gano'n. Yung more of yung hindi ko ikamamatay na ulit yan. Yeah. Kasi yung sa Philippines, nagkakasakit na ako Super noon eh. toxic Oo. for you. Parang meron akong akala ng doktor na stroke na ako, pero it was just because of stress, naninigas na pala yung muscles ko, ganyan. Goodness, yeah. So parang nung nakikita ko how they are here, parang
Okay, kaya. Super quick kwento. Yeah. Natuwa ako kasi legal assistant ako. So, nagli-legal assistant ako sa isang partner. Okay. So, dito, ang style kasi, kunyari tayong dalawa yung lawyer. Sabihin ko, so, sa court ako, Your Honor, papakilala ko, blah, 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 blah. And this is my friend. Ganun yon. Yung papakilala ko yung opposing counsel. Parang, okay. Sa atin, unang-una, hindi gano'n. Kanya-kanyang pagpapakilala. Pero sabi ko, wow, okay. So, bumalik yung lawyer na partner. Sabi niya ganyan. He was so rude. Blah, 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 blah. Sabi ko, why? What happened? Akala ko kasi ano nangyari. He did not introduce me as a friend. Sabi ko, ay, ganun. Ganun na yung rudeness dito. Pero sabi ko, okay. Maganda yung training mo sa Philippines. Sabi ko, okay yun, okay. Kung yan na yung kinaka-stress nila, okay sa akin yan. Tapos, kasi nga dito, very sila na, trabaho yan. Huwag kayong mamamersonal. Diba? Parang, at saka maliit ang community. You have to be ethical. You have to, you don't want to be known as the, yung mga ganyan. Diba? So, parang ganon. So, sabi ko, okay, I like that. Yun. So, although, in all fairness, nung nakwento ko to sa friend ko na nagpa-practice sa Philippines ngayon, sabi naman niya, nagbabago na yung environment with the younger generation na parang mas nagiging courteous and cordial. Parang ganyan. Yung mga boomer talaga eh. Joke. Meron talaga yung mga tipong, since matanda siyang lalaking tawag sa'yo, iha, ganyan. Di ba parang sa lahat ng profession yan, attorney, kahit sa mga doctors daw, ganun sila. Talagang... I think, parang, nung time naman yun, parang feeling ko natural lang naman. Oo, Hindi naman, I parang think it's ganon. generational ba? Hindi naman ako affected. Okay, di mas bata ako sa'yo. Although, yung mga younger generation na sa atin, parang, na sila, na-offend na sila, mga ganyan. Kasi nga lahat tayo woke na. It's the woke generation. Alam mo, mga ways, every time na makakusap ako ng lawyer, may mga friend kami lawyer, parang napaka-strong ng personality nyo, na I always have that impression na, super alam talaga yung batas, hindi mo sila pwedeng maloko, pero I'm really enjoying this conversation na parang friend lang, no, babes, no? Grabe. So, huwag kayo ma-intimidate, guys. And again, later on, ipapaalam sa atin ni Attorney Gemma D on how to contact her kung sakali nag-aaway man kayo dyan. Right? Wag may tuturo kayo. Kung Yung nag-aaway kayo, di ba? So, Nakaread na ako, tinuturo mo pa. Okay, well, we gotta start this conversation go. na para marami tayong tackle. Well, first of all, attorney, can you run down yung parang basics of divorce in Canada? Okay. I think may magandang point dito is, ano ba yung difference ng legal separation versus sa divorce? Like, Okay. Yeah. Siguro, basta lang natin. Yeah, so, in general. Yung mag-asawa, once mag-decide yung isa, ayoko na. Diba? Okay. Tapos, wala na talaga. So, pwede na kayong mag-separate. Diba? Okay. So, ang suggestion ko, pumunta na kayo sa abogado para alam niyo yung rights, alam niyo yung steps. So, ang nangyayari, usually, what we do is file the statement of claim for divorce kaagad. Kasi, para lang meron na on record. Yung next mo is yung magpe-prepare ng separation agreement for the parties. Kasi yung sa parties, ang gusto mong makover ng ng separation agreement ay yung division of property, hatian na kayo. Diba? Maghatian na tayo. Tapos, kasama dun sa division of property, hindi lang naman assets. Ang malaking bagay dun, utang. Utang. Okay. O sa bagay yung Diba? mortgage, yung mortgage, credit card debts that were incurred during the marriage. yung car. Car. Di ba considered kasi yun, parang family expense yan Di ba? So, ang gagawin nyo, hahatiin nyo. Ang ginagawa namin, ina-add up namin lahat ng assets. I-add mo lahat ng liabilities. Tapos, yun na yun. regardless kung sino mas malaki yung utang. Or tsaka mas malaki As a yung family. As long as, As long, kasi 50-50 Same naman sa Philippines, di ba? Absolute community. Sa Philippines, ganun din Parang, kung ano yung sa akin, yun yung sa'yo. Ganun din, di ba? So, hati tayo. So, hahatiin na natin to. Unless, syempre may mga exceptions yan. Mana.
Okay. Yung mga ganong bagay. Yeah. Or binili ko tong bahay na to bago tayo Pinakasal. nagpakasal. Or bago Okay. pa tayo nagkakilala. Tapos, let's say, binenta ko yung bahay. So, may money ako doon. Tapos, I used that money to buy, Another property. to pay for down payment dun sa bahay natin. So, exempt yun kasi pera ko yun, diba? Pero, aside from that, yung after nun, hindi na siya exempted. Basta may mga ganong Oo. bagay na kino-consider. Meron akong question, attorney, kasi this is, kasi realtor ako, so may dower rights. Dower rights. So what happened, kunwari, nakapangalan lang sa akin yung bahay, and wala yung husband mo, tapos mag-separate kayo. It doesn't matter. It doesn't Actually, matter, someone diba? approached me recently tungkol doon. Sasabi niya, Pangalanan mo, attorney. bawal mawalan tayo lisensya. Mawalan kayo both ng lisensya. Sige. Pero ang Baka pati ako mawalan ng lisensya. Alis na ako dito. yun sa dower kasi, ang ano niyan is, ang ayaw mo na, nangyayari yata, ang intindi ko, before, di ba may mga farmlands, mga ganyan, lalo sa Alberta, di ba? Tapos, doon nakatira yung asawa mo. Hindi na lang naalam ng asawa na ibenta na pala yung property. So, wala na akong tirahan. Wala na siya. Diba? Yeah. Kaya nagkaroon ng Ng dower rights. to protect so your- ngayon, even if that property was under the husband's name, kasi may right ka pa din Yeah, doon eh. oo. Specifically ang dower, sinasabi, hindi pwedeng ibenta yung tinitirahan nyo. Di ba? Yung dalawa. Specific ang dower doon sa family home. Yeah. Parang Family ganyan. home. Any other property, Okay lang. okay lang, di ba? Yun. So, gusto kong protektahan ng government. So, yun. Yun yung sa dower. So, yung nag-approach sa akin, kasi, basically, ang nangyari, yung asawa, siya ang nagbabayad ng mortgage. Okay. Oo. Nasa kapangalan lang niya. Oo. Ang iniisip nung asawa is, wala kang right dito. Kasi ako ang Walang nagbayad. babayad. So, sabi ko, hindi. Yeah. Hindi. Kasi, mag-asawa kayo eh. And dyan nakatira Oo. yung asawa mo. Oo. At saka, may right yan. Again, community property, di ba? Hati kayo dyan. So, even if wala dun yung pangalan mo, pero property nyo yan, binili nyo yan as husband and wife, may mga instances lang, di ba? Alam mo naman, may Yeah. instances kung bakit Hindi si pwede, husband lang ang ilalagay or si wife lang ang ilalagay, may mga ganyan. So may mga ganon, pero it doesn't mean na wala nang right si asawa to that property. Okay. So yun yung matagal namin pinag-usapan. Yeah. So, alam niyo yan ganon. So, paano yung attorney? Kunyari pag may nag-away na mag-asawa, pupunta sa'yo para to discuss kung Oo, paano. pero ang isa lang hindi ko sila pwedeng kausapin dalawa. Oo, kasi eventually, magkakaroon considered conflict Oo, eh. conflict Oo. yun. So, you're only supposed to represent one One side. person. Oo. Si Guy naman. Pwede rin siya maghanap ng sarili niyang lawyer. Oo. Pero sa initial stage, dalawa sila dapat na pupunta sa'yo, gano'n. Hindi, isa lang din. Isa lang. Pips, baka may mga lakad ka dyan na hindi ko alam I-on niyo yung tracker ng mga spouse niyo para, papunta Find me. para sure Hindi, ball pero yun, na. isa lang. Actually, may ganyan nga nag-approach sa akin. Nagalit, dinagsakan pa ako ng telepono. Kasi sinasabi niya sa akin, okay na kami, may agreement na kami, gusto na namin ng separation, ay ng divorce, ganyan. Tapos sabi ko, kasi ang option, so babalik lang ako doon. Yeah. So pwede kasing mag-file yung isang spouse lang or may joint statement of claim. Pwede. So pwede kayong magkasama. So sabi niya, so do we both go to you? Sabi niya, sabi ko, hindi. Kasi I can only represent one. Pero ba naman ako ng telepono? Sabi ko, sige. Hindi naman. Hindi naman So, sino yung represent mo? Yung girl o yung guy? Wala na Wala binaba. nga. Binagsakan nga ako ng Binaba na telepono. siya eh. Pero yung ganun, parang inisip ko, ano lang kasi nga, mahirap eh. Hindi, ayoko sa inyo. So, kunyari si A at saka si B, di ba? Pag makapag-meeting ako, ang gusto ko kasi, ma-fully represent ko let's say si B. So, masabi ko lahat ng rights niya. Yeah, oo. Hindi ko siya ma-fully represent kung na-represent ko rin si Iniisip mo A. rin yung- Kasi parang
paano kung ano, ito yung pwede mong pwede mo i-claim. Paano ganyan. kung magkaaway sila, hindi man amicable yung divorce, Kasi diba? alam mo, ang na-realize ko, kahit sabihin nilang amicable sila, Meron may pa mga rin. bagay at bagay pa rin na kailangan Lalabas. pa rin pag-usapan. Yeah, oo. So, best pa rin talaga na may sarili siyang lawyer. So, minsan, kunyari sa separation agreement, in-approach ako ni A. Yeah. Draft ako ng agreement, nakasulat doon, sabihin ko, kailangan ko tong schedule. May schedule kasi may mga requirements si Yeah. court eh. Kailangan ko to list of assets, liabilities, ganyan-ganyan. So, gagawa siya nun sa kanya, tapos sabi ko, pagawa mo rin si asawa. Yeah. Yeah. Draft lang naman yun. Tapos based on all of that, doon ako maggagawa ng agreement. Tapos after nun, tsaka si husband maghahanap ng ibang lawyer or I can refer someone Yeah, oo. na para makipag-meet sa kanya to discuss na yung draft na separation agreement. Grabe, no? Intro pa lang to. Ang dami na natin natututunan agad, no? What if, for example, attorney, no? Sige. Etong si girl lumapit sa'yo. Okay. Pero itong si guy, ayaw makipag-cooperate. Yeah, yun yung next question. Okay lang. Oo. Kasi hindi naman, ang mangyayari, contested siya. So let's say, for divorce? For divorce. So, di ba may file ako, statement of claim for divorce? Kasi di ba meron yung pwedeng mag-isa lang, pwedeng joint. Oo. Ay, dito tayo sa si client ko lang ang magpa-file ng statement of claim. Oo. Tapos after nun, isa-serve yun dun sa husband. What if ayaw makipag-cooperate ni husband? Si court ang magde-decide. Okay. Kung talagang, so may options eh. Sorry. Pwede kasing, so magpa-file ka ng statement of claim for divorce. Yeah. Pag-file mo ng statement of claim for divorce, dyan na yung papasok yung discussion, negotiation. Yeah. Pag talagang hindi kayo magka-agree, pwede ka mag-file ng application. Doon na yung parang, let's say, child support. File ako, application for child support, ganyan-ganyan, blah, 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 blah. Kailangan, gusto kong ma-resolve tong issue na to. So, fa-file mo yun sa court or medyo dumadalas na ngayon, mediation. Yeah. Kasi through mediation, faster siya. Doon, kukuha ka ng mediators na family law lawyers who are very knowledgeable dun sa law na yon. So, tapos sa mediator, sila yung usually, magbibigay sila di ba? So, i-inform, ganyan-ganyan. Pag hindi pa rin nag-work, mag-aano kayo, arbitration, kung papayag. Yeah. Although this is something na, kung papayag si parties. Yeah. Arbitration, so si lawyer, siya ang magde-decide. Kasi, either that, or ang option mo, punta ka sa court. Punta ka sa court, medyo matagal ngayon, kasi may new process. Medyo, hindi ko siya di-discuss, pero basically, may new process ngayon. So, kung gusto mong mag-book ng trial, Yeah. 18 months away. Oh, wow. Grabe. Tagal. So, best yung mediation arbitration route ngayon. May mga cases ka ba, attorney, na for example, they're going through that process, no? Tapos, all of a sudden, nagkaroon ng spark ulit. Nagkabalikan sila. Paano yun? Wala pa naman. Wala pa, pero may mga nabasa na ako. So, basically, ang dyan, kasi yung, hindi pala tayo natapos kanina. So, ang sa divorce claim mo, ang basis mo kasi, hiwalay na kayo ng 1 year. Yeah. Or kung may dalawang option na pag less than 1 year, yan yung kapag may parang some sort of abuse. Yeah. Or may adultery. Okay. 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 So, yung sa 1 year, ang lang doon is, basically, ang idea is, syempre, pag nag-reconcile, Withdraw. hindi ka naman mag-withdraw. Tapos, eventually, maghiwalay kayo ulit. Anong situation natin? So, let's say, Sige. na-feel ulit ang spark, Yes, diba? yes. Okay. Pero, doon tayo sa situation na, feel ang spark after 1 week, ayoko na ulit. Oo. Diba? Parang bugso ng damdamin lang. Ganon. So, ang mangyayari lang doon, at most, mag-restart ang 1 year mo. Yung 1 Kung year. i-consider siya ng Okay. court na, kasi para kayo nag-reconcile, Oo. or, hindi siya automatic. Let's say yung lasing. Okay. Tapos na birds Lasing. and the bees. Oo, biglang may ganyan, nagkalasingan. Parang,
parang gusto ko siya ulit, whatever, ganyan. So, possible, mag-restart lang yung 1 year mo. Ganun lang naman yung idea nun. What if, for example, let's say, you know what? Ayaw mo na talaga. I-continue na namin tong spark na to. Paano po yun? Magpa-file ka lang ng notice. Notice of withdrawal. So, whoever. So, kunyari, si spouse A ang nag-file, tapos siya yung client ko, magpa-file lang ako ng notice of withdrawal. Pag both spouses yung joint statement of claim, joint lang din yung notice of withdrawal. May na-mention ka kanina, attorney, na for example, adultery, kasi it's very prevalent, no? Paano, kunyari kami, tapos nahuli ako na ganyan, tapos biglang, hiwalay na tayo. So, automatic yun. She doesn't have to wait for 1 year. Doesn't have to wait for 1 year. Pero kailangan meron kang proof? May mga ganun ba? Wala Alam mo, naman. sa totoo lang, hindi ko pa siya nagamit. Kasi, usually, maghintay na lang din ng 1 year. Kasi ang dami po mga kasi, kailangan na i-prove na. Ilalabas mo pa yun. Oo, parang, ayaw mo na rin naman maglabas ng baho ng asawa mo. Diba? What if galit na galit ka? Talagang kung gusto mo talaga. Pwede naman. Isasama mo lang yun dun sa statement. Sa affidavit mo, kasama siya. Pero kasi usually, di ba, file ako statement of claim. Tapos magpa-process tayo ng separation agreement. Usually, once may separation agreement, okay na eh. Kasi na-cover mo na, unless gusto mo magpakasal. Na-cover mo na ang hiwalay na tayo ng property. Nakuha ko na yung share ko ng property. Tapos, andyan na yung hatian ng schedule ng mga bata. So, ang tawag doon, parenting time. Hindi na natin ginagamit yung term na custody. Kasi sa US yun eh, custody. So, dito, parenting. Tapos, diba? Tapos, ano pa ba? Child support. Siyempre, maghiwalay na kayo, kailangan ng bayaran, diba? Tapos, spousal. Yeah. After nun, ano pa bang issues nyo? Wala naman na, unless hindi nagbabayad. Parang ganun. Itong pinag-uusapan natin, attorney, this is for yung mga locals dito, di ba? Nasa Canada, yung mga residente, Pag-based here. mga Canadian, ganyan. Just for interest sake, is it costly and how long? Usually yung span of time na inaano ng divorce. So it depends. Kung wala masyadong issues, let's say mag-file tayo ng uncontested divorce, ganyan. It can take around a few months to, let's say, mga up to 6 months. 6 months ganyan. lang? Ang Yung bilis. talagang maayos lahat, ha? Yung amicable, yung wala nang masyadong negotiations. So once ma-file mo yun, okay ka na. Ganyan. Kasi ang daming nagdi-divorce kasi nga ganun lang pala, 6 months lang. Oh, wow. Basta natapos mo na yung 1 year. Pero meron din, totoo lang, meron ka rin naman makikita na ang tagal-tagal kasi nga bawat maliit na bagay yung bawat pinaglalabanan. Minsan, alam mo yung parang, I want, bigay ka ng isang gamit. Ayoko sabihin masyadong obvious sa client ko. Gusto ko tong laptop na to. Parang ganyan. Ayan. PS5 ko. Oo, ayun. PS5. Ganyan. Meron akong client na ang nangyari, magme-mediation pa kami. So, imagine mo, pag-mediation, babayaran mo yung per hour ko. Tapos, lawyer yan eh. Babayaran niyo yung per hour ng lawyer. Magkano ba PS5? Yeah. Mahal pa yung PS5 kaysa doon sa iniisip kong property na pinaglalabanan. Alam mo yung ganon, attorney, yung aso. Ay, diba? Maganda. May bagong, maganda yan. Maganda yan ngayon. Maganda ang case kasi ngayon diba, dyan. paano mo yun na, lang mahatiin mo yung aso sa kalahati, di ba? Parenting. Actually, ayan, Meron na? exciting yan. Meron Actually, may bago. Well, maganda siya sa BC. Kasi so, BC may in-issue na decision last year. Merong best interest of the dog. Parang ganyan. Siyempre, paraphrase ko na lang yan. Pero basically, ang ano is, kinoconsider siya parang anak. Yeah. Diba? Parang ganyan. Sa BC to, ha? So, recently, nagkaroon ng kaso dito sa Philippines, sa Canada. Nakakalimutan ko saan tayo. Sa Alberta. Yeah. Si Justice Ma, ang sinabi niya, wala tayo, kinonsider niya ang dog as property. So, no such thing as best interest of the dog, but more of titignan mo, sino ba talaga may-ari? Sinong nag-aalaga? Kanino close si dog? Parang ganyan. Yung ganon, more of property siya. Hindi pa siya natin, sadly, being a
for mom. Oh, yeah. Hindi ako makakapayag kung kunyari may Oo, partner ako, diba? tapos kukunin niya yung anak ko. Siyempre, hindi. Pero, dito sa Alberta, currently, hindi pa siya considered. Grabe. So, ano mangyayari sa ASO dito sa Alberta? Feeling, hindi, siguro ganun pa rin. Agreement na lang. Agreement na lang Oo, between the talagang parties. Kasi mag-settle parang, na ang lang hirap kayo. naman, di ba? Pero yun, parang yun talaga isip mo umabot na sa court para pinaglabanan talaga kung kanino mapupunta yung dog. Parang ang hirap. Grabe, no? Ang dami palang kailangan consider pag mag-divorce, no? Marami. Actually, ang dami-dami niyan, pati yung support, di ba? Child support. Child support, based yan sa sweldo mo, sweldo niyong pareho. Tapos, wag mong, kasi may mga tao, tinatago ang pera nila. Yes, Parang, of course. Yeah. Mga ganun talaga. bakit may business ka, kumikita ka ng, let's say, 200,000, following year, naghiwalay kayo, 50,000 na lang. Yeah. Ganyan. Siyempre. Titignan niya ng court. Parang, pwede kasing mag-impute ng income si court. Sabihin na, obviously, judge, tinatago niya yung pera. Kasi ano nangyari, diba? Unang-una, bakit biglang bumagsak? Siyempre, hindi naman natin maalis na meron talaga mga business na biglang magde-decline. So, titignan mo talaga. Pero yung parang, ang ganda-ganda, Oo, tapos biglang biglang wala. wala. Diba? Parang, anong nangyari? Parang ganyan. So, maraming requirement at hindi ko kayo ibobore. Pero, maraming requirement si court na kailangan pagka business owner ka, represent mo. Kasi titignan yan. Anong cause nung pagbagsak? Yeah. Tapos, meron din iba, bakit ako magbabayad ng, actually, mas more to sa spousal. Okay. Kasi yung pag sa child, mas free, mas okay, mas Mas maluwag. maluwag sa loob nila magbigay Mag-support, sa yeah. bata. Pero parang, Yung asawa magbigay sa Oo. asawa ko, parang ganyan. Di ba? Ganon sila. And this is lifetime na, attorney? Hindi. So, naman. depende. Oo. I-discuss natin yung difference. Pero yung ganun muna, yung sa spousal, yung iba sabihin, ayoko na lang magtrabaho. Kasi, Oo. bakit magtatrabaho ako tapos kailangan ko siyang bigyan? Oo. Parang ganyan. So, yung iba, talagang gagawin nila, either, yun din, hindi sila magde-declare ng trabaho, mag-side job na lang sila, or whatever. Talagang may makikita ka na ganito yung trabaho dati. Sabi niya, ayoko na nga yan. Bakit ako magpapaka-stress? Tapos para sa kanila mapupunta. So, kukuha siya ng mas mababang work. Ganon din. The court can impute income. Kung walang valid reason for that decline in income. Can you imagine, no? Nag-away na nga kayo. Tapos you're going through this. Grabe talaga yung stress, no? Kaya huwag kayong mabilis magpakasal dyan. Pag-isipan nyo mabuti. Totoo. Na decision. I think naman, ngayon napapansin ko rin naman sa mga mas bata, medyo mas careful na sila. Mas aware na sila di ba? Dati kasi nung mga panahon natin, mga panahon natin yan yung mga talagang, Against all odds. talaga nagpap... Saka ano nga, batang 90s ka pa. Yun, talaga di ba, ang bilis magpakasal, ganyan. Kaya naman ang dami naghihiwalay. Pero yung ngayon, napapansin ko yung mga bata, medyo mas sila. Although minsan, nakikita ko rin, pabawas na rin yung nagpapakasal. Papakasal. Yun. Which, dadaling ko yan dito. Okay. Kasi ang iba sabihin, magli-live-in na lang kami. Diba? Meron tayo dito considered as, mostly, ang alam nito, common law spouse. Yes. But ang tawag natin dito is adult and interdependent person. APE ang tawag natin. Yun ang legal term. Legal term dito sa Alberta. So, if you've been together for 3 years, ganun na din. Para na rin kayo mag-asawa. All the legal rights ng wife. Yun Ganun na rin. Anong kailangan mong i-prove doon, Na attorney? magkasama Yung na mga kayo bills? for 3 years. Let's say magkasama kayo sa bahay. Na, parang bill, Yung share address. tayo sa ganito, sa ganyan. Although may mga exceptions. Mga tipong, kung talaga naman, kahit naman, kasi sasabi, kumbaga, dependent ka na dun sa isang tao. Let's say, yung isa nagtatrabaho sa malayo,
di ba, lalo na sa atin, madalas sa Fort Mac, di ba? Oo, yun. Yung nasa Fort Mac, tapos nandito. It doesn't mean na, sabihin, nakatira ka sa Fort Mac, pero siya nandito. Pwede pa rin yun makonsider kasi kung dependent si isa dun kay nasa Fort Mac, parang ganyan. Well, So may mga bagay na gano'n. Ang dami. Ano talaga siya, case-to-case basis. Eto naman, let's move on to our second scenario na. Kasi, I don't think na sabi natin kanina, kaya namin to ginagawa is because sa mga clients ni Brent, since alam niyo na maraming mga changes sa immigration ngayon, tumataas ang stress factors ng mga clients natin, most especially yung mga mag-asawa. Tumataas rin ang tawag kay Brent na nagsasabi na, Sir, tanggalin niyo na po si sa namin. Kasi nag-away po kami or ganito, magde-divorce po kami. So, kaya tayo napunta sa podcast na to. I don't think na nakwento natin yun. Yes. One example, Attorney, no? For example, si girl pumunta dito as visitor. Tapos nakahanap siya ng Mr. Right niya. Okay. Pero si girl, married sa Philippines. Okay. Pero desidido na talaga siya na, to spend her life with this new partner dito. Paano yung proseso nun? So, naka 1 year na siya dito. Wala pa. Okay. Simula pa First lang, of all, ang unang-unang requirement to file a divorce, kailangan resident ka for 1 year. anywhere in Canada. Okay. To file here in Alberta, kailangan 1 year ka in Alberta. Okay, sa Alberta. So, kung nakatira ka sa iba, 1 year doon siguro, most likely. Kahit ano Hindi ka ko lang? masyadong familiar sa ibang provinces, but 1 year meaning wala ka pang... you've been a resident for a Resident. year. So, hindi pwedeng visitor. No, pwede. Let's say, pwede. actually, pwede, pero pwede bang magstay ng 1 year ang visitor? extend Yeah, lang. extend. Oh, Yes. really? To find love. To- Mga ganon. Pwede, attorney, meron nga dito. Ay, tumatagal ganon? na 3 years, 2 Oh, years. wow, Yeah, talaga? Extend ka lang Okay. ng extend. Sige. Basta ang Okay, yung ang rule, requirement yung rule, natin is resident siya for 1 year here. Okay. Okay, yun lang yun, resident. As long as makakwalify siya doon sa requirement na yun. So, one step na yun, check na yun. Check. Ang kailangan ko lang, and ang riniremind ko lang sa mga tao, anong purpose mo? Kung never ka na babalik ng Pilipinas, at gusto mo na mag-divorce ngayon, okay lang. Pero, yan, divorce mo ngayon, hindi mo yan madadala sa Pilipinas. At pag umuwi ka ng Pilipinas, kasal ka pa rin doon. Kasi ang requirement ng law natin sa Philippines, kailangan isa foreigner. Hindi pa siya foreigner. Yung asawa niya, hindi rin foreigner. Okay. So, kung gusto niya, kung ang goal is, let's say, Para sponsoran siya for spousal. pero paano? Kung ma-sponsoran siya, tapos mag-stay na lang siya dito, I guess pwede siya mag-claim ng divorce here, knowing, again, na she's still married in the Philippines. Tapos, Kasi yun yung mahirap eh. Ang step kasi natin is, ito yung mga Filipino na naging US, Canadian citizens na. Kasi kailangan, kahit kinasal kayo nung Pinoy kayo, pero ang isa sa inyo naging Canadian, then mamimit mo yung requirement na isa foreigner isa ka na Pinoy. So pwede ka na mag-file ng divorce, tapos after nun, yung divorce judgment na yun, ipaparecognize mo sa Philippines. So maghanap ka ng lawyer doon, or katulad ako, I can connect them with lawyers in the Philippines, tapos magpa-file ng petition for recognition doon. The only way na i-recognize siya ni court sa Philippines is if yung isa ay Canadian citizen na. So, kung hindi siya Canadian, parang nagkakaroon ng limbo na sa ibang bansa, single ka, pero sa Pilipinas, married ka pa din. Correct. So, yun yung, pag may nagtatanong sa akin, tinatanong ko, ano ba yung purpose mo? So, another way, yun nga, meron yung such thing as annulment of marriage. Although very limited yung mga tipong fraud, ganyan. Let's say, pero I guess ibang situation to. Pero may client ako na, yun nga, nagpakasal siya dito,
Na-meet niya si Guy, Pinoy. Okay. Tapos alam niya si Guy ay, ang akala niya, divorce na si Guy. Ang intindi niya, divorce si Guy. So parang, okay, pakasal tayo So si dito. Guy, Canadian na dito. Canadian na sila pareho. Yes, okay. Pero Pinoy sila pareho, di ba? So, naging Canadian na. So, ang alam niya, divorce na si Guy. Parang, okay, wala. Kasal sila. After nilang kinasal, doon niya na-realize, kasal pa pala sa Pinas. Oh, no. So, ang Paano nalaman? Hinabol siya ng wife doon? Hindi. Nung Yung Senomar? anong tawag dito? Nung pag magpapakasal ka sa Catholic Church, di Oo, ba? hahanapan ka kasi ng Senomar eh. Yeah. Parang, Sa Catholic Church, parang ganyan. So, yun, parang doon nila nalaman na, ay, kasal pa pala Hindi to. hindi man lang sinabi ni Guy na, uy, Beforehand, hindi. May, Hindi niya siguro alam na i-require siya ng Catholic Church. Siguro. With that Oo. requirement. Hindi ko na inano yung How can you live without, no, na, uy, nagiging okay na relasyon natin? Di ba? Oo. Tapos yung pala, kasal ka pa sa Pinas. Di ba? So, parang ang hirap din nun eh. Ganyan. Anyway, so ang nangyari, what we did was file an annulment of marriage. Kasi, technically, si Guy did not have the capacity to get married. So, ibang process siya. It was not divorce. Ang difference nung divorce kasi you were married, di ba? Married ka, tapos pinutol mo. Correct. Okay. Ang nullity of marriage or annulment, you're saying na from the start, from conception, invalid na siya. So, you were never married. Yun yung actually yung next question ko. Kasi di ba sa Philippines wala pang divorce. So, may attorney. annulment tayo. Annulment lang. So, yun pala yung difference Yung ng difference. divorce Pero and iba kasi annulment. si Philippines eh. Sa Philippines Okay. sa atin, psychological incapacity mostly ang ginagamit for annulment. Paano psychological incapacity? Parang Baliw ka, ganon. baliw, ganon? Sa hindi actually very Philippine law na to medyo matagal-tagal ko nang hindi nagagamit Pero ang tagal kasi pero ng process na yun, di ba, attorney? pero ang so very tayo ha. Yeah. Meron tayong Nag-discuss kailangan eh. hindi meron tayong kailangan warning, matagal na akong hindi Oo, disclaimer, yes, so matagal na hindi disclaimer. nagpa-practice sa Pilipinas si Yes. Attorney Gemma. Ito lang yung sa time na nagpa-practice siya. Pero nung basically psychological incapacity, yung kumbaga you can't fulfill your obligation as a spouse, yung mga parang technically you can Or say yung kunwari parang sa Birds and the baliw, Bee, ganyan. hindi ka na nagpa-function yung ganyan? You don't, pwede mo ba yung isama? Iba pa yun. Iba yun. Oo. Parang ito yung sinasabi, yung parang sobrang babaero. Usually yun yung ginagamit eh. Sobrang sobrang hindi talaga nag-work out. Pero ang medyo napansin ko lang doon, ang sinabi kasi ng court, not necessarily na si A and B hindi nag-work out. Let's say si A is psychologically incapacitated sa marriage niya kay B. It doesn't mean na hindi magiging okay na spouse si A kay C. May mga ganung technicalities. But basically yun, yung parang incapable, basically yun, incapable of being a spouse to the other person. Party. Grabe, no? Yung So, ibang annulment sa Canada, ibang annulment sa Philippines. Parang nung nag-research ako dito, let's say yon, meron akong isang nabasang kaso, hindi to Filipinos, pero fraud. Yung mga ganon, yung mga parang linoko lang, ganyan. So, case per case mo, ikaw ba, attorney, yung mag-recommend na, okay, we do divorce or we do annulment? Kasi titingnan natin ano ba yung applicable na sa kaso. Katulad nun, specifically, hindi ka mag-file ng divorce kasi yung kanina sinasabi ko, hindi ka mag-file ng divorce kasi never naman technically naging kasal eh. Kung titignan mo yung fact na wala naman eh. Kasi kapag ginawa mong divorce, mangyayari, may rights siya. Parang dun in-acknowledge mo na. At saka may rights siya sa properties after the marriage. Until naghiwalay. Kaya mas better yung annulment. Kasi parang it didn't happen at all. So, Pero, yun, depende sa situation. Hindi ko naman sasabihin na lahat ng situation mag-a-apply sa Yeah. annulment. Okay. Grabe. Nag-notes ka ba? Huwag kang mag-notes, ha? Recorded to, kahit di ako mag-notes. I-replay na, or alam mo yung caption. Yung sinabi ka pa kanina kung hindi ka na nag-function sa Birds and the Bee. Don't speak from your experience. Napanood ko yun sa merong
movie sa Philippines. Merong Parang one of ganun. the cases na before na talagang pinapabasa Yung mga... ng law school. Oo. Para during your first week ng law school, magbibigay ng cases eh. Yeah. Tapos mabasa ka na. Tapos parang intro to law, ganyan. Isa sa mga first few cases, babasahin nyo, ang tawag doon, Chiming Choi. Kasi so Chinese siya, nagpakasal siya. Tapos yung bird niya, parang 1 inch lang ata. Yeah. Sa lahat na may mga 1 inch dyan, makinig. Parang ganon. Yun yung, Okay. kaya yun yung may mga, kasi feeling ko pinapabasa siya para nang sa ganon. See, interesting ang law. Teka, just to confirm, relax ba yan o talagang nasa hyper na yung emotion, nung ano? I think yun na yun. Yun na yun? Hindi ko na masyado maalala kasi matanda na. Ang tagal ko nang hindi nabasa yun. Pero parang, Okay, so 1 inch yung bird, tapos... yun yung, magreklamo si wife. so Not never happy. hindi ma-consummate yung marriage, mga ganyan-ganyan. May mga ganong bagay. Grounds. Wala. Naalala ko na yung movie. Movie to ni Catherine Bernardo and ni Daniel Padilla. Tapos yung kinasal sila na lasing kunwari sila. Tapos gusto na nila mag-annulment. So maraming scenarios na pinakita doon sa movie na yon. Isa doon yung hindi ka na nga nagpa-function sa Birds and Bees. Kaya kayo Dinidefend lang niya yung sarili niya. Panoorin niyo yun. Yun lang. Basta, yun. Okay, go. Grabe. Okay. So, ang daming tumatakbo ng mga questions sa amin. Pero syempre, we have to stay on Sige, the topic. ano So, yung next? for example, let's say, itong si visitor na girl or si boy, nakanap siya ng Mr. Right niya, no? Okay. Tapos, legally married pa siya doon. Okay. So, ano yung pwedeng niyang gawin dito to prove na wala na siyang relationship dun sa asawa niya? Pwede ba siya mag-apply File ng lang legal separation? Hindi, yun dito, kinakausap ba siya ng asawa niya? Hindi. Matagal na silang hiwalay? Let's Let's say 1 year, at feeling least. ko at least 1 year. So, pwede kang mag-file na ng statement of claim for divorce. So, sasend mo yun sa Pilipinas. Okay. Tapos, unang-una, ang pinakamadaling way is to email him. Kasi kung may way na makokontak mo siya, yun ang pinakamadali. Sasend sa kanya, tapos sasabihin niya dun sa email na, okay, pwede niyo isend sa akin yung documents. Tapos sasabihin ko yun sa court na, Judge, sabi ni husband, okay daw sa kanya natanggapin yung statement of claim by email. So si judge, mag-i-issue siya ng order, sasabihin niya, sige, go. Parang ganyan lang kasimple. So tatakbo na yon. May process lang yan, medyo mas matagal lang ng konti, pero parang gano'n lang. Tapos after nun, tuloy na yung process nun. Kung pumayag. Ngayon, meron nag-approach sa akin, sabi niya, Attorney, ayoko kausapin ng asawa ko. Yun, no. That's one, no? Anong gagawin ko? So, meron tayong tinatawag na Hague Convention. Before, ang ginagawa doon, maghahanap ka ng lawyer sa Philippines, tapos kontak ka ng barangay official sa Philippines. May mga ganong bagay eh. Yun yung ginagawa natin dati. Recently, so nag-contact sa akin si client, tapos nag-research ako para sa updates, di ba? Meron ng bagong in-issue si Supreme Court na circular kung paano mo ngayon ipapaserve yung legal documents from another country sa Philippines. So basically, ang nangyayari dyan, from us, meron akong form na isasubmit sa Supreme Court. Tapos si Supreme Court, isasend niya sa local justice. Tapos si judge, uutusan niya si sheriff Mag-serve. na iserve. Yun. Tapos yun, ang processing nun, ideally, 30 days na serve na ni sheriff. Tapos nun, babalik na, mag-issue na ng parang affidavit of service sa atin dito. So, yun na yan, tuloy-tuloy na. So, ideally yun. Pag nakikipag-cooperate. Hindi. Ito yung pag hindi Pag hindi nakikipag-cooperate. Kasi si sheriff ang pupunta doon, di ba? Ang requirement lang ni Supreme Court, magbabayad ka ng $100 in advance. Tapos, at the end, mag-i-issue sila ng parang statement of account. So, kung kulang si $100, kailangan mo lang bayaran. Paano, attorney, pag hindi mo alam kung nasa na siya? Sa Philippines? Oo. Teka, yung sheriff attorney, ito yung sheriff natin dun sa Sa Philippines. Pinas. Yung court. Di ba may court
Sheriff. So, paano nga kung hindi mo alam? Pag kung hindi mo nasa- na alam, last wala ka known talagang address. contact talaga. Tsaka, attorney, paano mo alam, kunyari, nakaupo ka dun sa balkonahin nyo, paano mo alam na sheriff yung papunta? Nakamotor ba? O hindi, tatago ako. Kakatok. Ako to. Di ba yung ganun yung di mo alam kung nasa na, May tapos ayaw mga talaga yan makipag- meron yan mga, kunyari talagang hindi ba? Ay, Hindi ko abisuhan pa- kami nila. Para Usually bisitahin, hindi eh. Hindi Surprise. yata eh. Depende. Pero usually, yun sa Pilipinas na nung nagpa-practice pa ako, yung sheriff hindi naman mag-aabiso yun. Oo, pupunta Kasi ka. otherwise, baka Tatago tumakas ka, ka eh. oo, tatago ka. So pupunta si sheriff, sabi niya, asan si ganito ganyan? Hanapin. Tapos doon siya magbibigay. Minsan, nung nagpa-practice pa ako doon, sasamahan ko kahit si sheriff mismo. Ako, sasama ko kay sheriff. Sheriff yun siya. Ayan. Oo. Kasi hindi pwedeng ako. Yeah. Oo, So si sheriff ang pupunta doon. Mga ganun. May Ayun mga nga. ganung bagay. So pag hindi mo alam, kailangan natin na alamin. Hindi. Oo. May mga ways, pero ang assumption ko, if ever, hindi ko pa kasi na-encounter yan. So most likely, let's say publication sa newspaper. hanapin Di ba may mo mga, siya. sa rules of court natin sa Philippines, may mga ways yan eh, sa service, kung how to serve them properly, kung hindi mo mabigay personally. Tapos meron din sa Pilipinas, yung mga tipong pag more than, sa Philippine law to 7 years nang 7 years na wala kang balita, hindi mo alam, pwede mo ipa-declare as dead. Oh, really? Para lang dun sa purposes ng marriage. The moment na iniwalay mo, pinatay mo na yan sigurado. Pero friends kayo sa Facebook. Why wait for 7 years? Niloko mo ako, patay ka ngayon. Hindi, more of yung, kasi nga yung parang, pag hindi mo alam, di ba, Yeah. minsan yung parang, naglaho na lang, Yeah. di ba? So, may mga ganong instances. Sa Philippines, pwede natin silang parang, papadeclare mo. Ang pangit lang pakinggan. Pero Yeah. yun, parang papadeclare mo. Kasi hindi ko na mahanap eh. Yeah. Hindi ko na alam kung nasan siya. Yun, ganun yung may mga ganun. So, I'm sure makakahanap ng ibang options, ganyan. Pero, again, the quickest and best way is to try to talk to the husband. Yung iba, yung mga kakilala ko, sa kapatid. Doon Kasi ayaw, di ba? Yeah, oo. Bakit So, mo si yung mga- kapatid ang kukontakin, tapos si kapatid ang kukontak kay Oo. asawa. Or yung mga best friends, yung mga natitiran Parang- yung connections. Pero usually kasi si kapatid yan yung mga nakakapagsabi, di ba, na "Ay, tapusin mo na yan. Yeah, para tapos Oo, na. para din ano ka na, okay ka na din. Let's say, attorney, okay, nahanap na ngayon yung guy. Okay, Parati yung guy yung salarin dito Sige, palitan natin, Okay, babae. kunyari, guy, nahanap na doon. Nung nakuha na, ayaw makipag-cooperate, ayaw ko signan to. Mag-issue lang naman si si sheriff ng statement, parang affidavit. Okay. Tapos yun yan. So wala ka Kung talagang kawala. As in, wala talaga. Unless talagang hindi ka mahanap. Mas matatagalan yung process pag, I guess, kung talagang hindi ka mahanap. Kasi nga, kailangan mo pa ng ibang way. Pero kunyari, alam lang na, ayan siya eh. Binibigay ko, ayaw Yes, niyang oo. kunin. Pwedeng picturean, pwedeng bahala na si sheriff sa diskarte niya. Pero ang assumption ko, disclaimer tayo, hindi ko pa nga nagagawa. Based lang to sa iniisip ko kung anong ginagawa before at saka yung mga possible na gawin. Ganun lang, na parang gagawa lang sa affidavit na pumunta ako doon, sinabi ng tao, siya to, pero ayaw niya tanggapin o dinedeny niya na hindi na siya yon. Dito sa Canada, para to serve someone with a statement of claim, usually ganyan, hihingi kami ng picture ni asawa. Yes. So si process server, ang tawag natin dito, si process server, alam niya kung sino yung hinahanap niya. Diba? Parang ganyan. And ang practice naman, kahit naman dito, first thing talaga, sasabihin namin na, sabihan mo sa asawa mo, na mag-file ka ng statement of claim para hindi magugulat. Siyempre, may mga instances na ayaw mag-divorce, ganyan. So, may mga ilan-ilan instances talaga na may mga ayaw ko tanggapin. Okay, going back dun sa visitor. Okay, yun yung magiging... Ang layo na nang inabot. The reason kasi na visitor ako ng visitor, ang dami ko talaga na nakakausap dito. Na una, pumunta muna dito. Tapos maya-maya, sir, paano yung pathway for PR? Okay. Syempre, express entry, ganyan-ganyan. Tapos bibiruin ko, di, Pakasal mag-Tinder ka, maghanap ka dyan kasi one option is spousal. It's not illegal as long as kasi- genuine yung relationship. After 2-3 months, 4 months,
babalik. Babalik, Ay, okay. by the way, may nakilala na ako. Ano yung next step? Okay. So, yun na. So, malalaman ko na, okay, you should be living together o kasal kayo. Pero in terms of, kunyari, kasal ka na doon, I cannot give more advice kung paano mapatunayan na wala na yun o hiwalay na yun sa Pilipinas. I would say yung filing of statement of claim, yun talaga. Para at least makakuha ka ng divorce judgment dito. Pero yun nga, with a caveat na hindi siya divorce sa Philippines. So hindi siya, hindi ko alam kung magbabago siya in the future. But currently, yung laws natin sa Philippines, ang sinasabi lang, kailangan isa foreigner. Yun talaga yung kawala nila. So merong merong parang nasa limbo tuloy kayo ngayon. Ang naisip ko nga yan, feeling ko kailangan lang din may isang magsampa ng kaso para umabot sa Supreme Court. Tapos sabihin ng Supreme Court, oo nga naman, no? Kasi although hindi ka pa foreigner nung time na yon, foreigner ka na ngayon, so dapat, 'di ba? Parang ganyan. Parang parang you're going through that process to show sa Canadian immigration law naman na you're totally wala na kayong relationship doon. Okay. What if, attorney, for example, let's say, andito kayo, no? Both of you guys are temporary resident. Tapos all of a sudden, ayaw mo na. Right? Ayaw mo na sa asawa mo? Ayaw mo na sa asawa mo kasi kaya nag-cheat siya, whatever. Sa Pinas? Dito. Yung, okay. Ulit. Yung, Si A and B nandito. Si A and B, nandito, temporary. Kunyari, study permit. May kliyente akong ganito ngayon. Okay, sige. Shout out sa'yo. De joke lang. Pangalanan niya. So si A, si girl, tapos si B, yun yung worker, tapos si A, yung student. Tapos all of a sudden, nagkalabuan sila. Tumawag yun sa akin, sabi niya, ayoko nang isama etong guy sa mga future applications ko. Okay, fine. Pero how would they do the legal process in terms na putulin nila yung marriage sila given the fact na kinasal sila sa Pilipinas? It's the same thing. Basically, ganun yun. Kung dalawa kayong Pinoy, tapos nandito na kayo for more than a year, file lang ng divorce. Ganun lang. As in, ganun lang. Kaya lang, again, dito lang sa sila Pinas, divorce. Oo. Dito lang divorce. Sa Pinas, married ka pa din. Married pa rin. Ganun Not lang unless one of them becomes a citizen. Yeah. Then, Before. Hindi, kailangan. Ang current law natin is kailangan citizen upon filing foreign citizen na yung isa. paano mangyayari yun kung eventually pa lang, attorney, hindi na yun pwede? Yun nga eh. So currently, Parang pa lang siya, limbo. Parang, so paano nga? Foreign citizen na ako ngayon eh. May ask sa akin. Sabi ko, actually, sa totoo lang, based on case law, based on Philippine law right now, yun siya. So, hindi mo pwedeng ilaban yun eventually, attorney? medyo mahirap sa ngayon. Matagal, and magastos. Kasi kailangan magkaroon ng decision si Supreme Court magsasabi na pwede na. Kasi dati kailangan, nung nag-aaral pa ako, matagal na yun. 3 years ago. Nung nag-aaral pa lang ako, may decision si Supreme Court, ang sinabi ni Supreme Court, ang kailangan nag-apply si foreigner. May ganon to that extent. During that time, lahat ng mga si Filipino spouse ang nag-file ng divorce sa ibang bansa, hindi i-recognize ni Philippines. Before yun So yun yung alam ko. Tapos, nag-graduate ako, parang after a few years, naglabas si Supreme Court ng decision, parang nakita niya yung inequity na parang unfair. Kasi si husband na foreigner, pwede magpakasal sa iba. Si wife na Pinay, naghihintay. Hindi siya pwedeng magpakasal porket siya ang nag-file. So, nagkaroon ngayon ng decision na, okay, pwede na. Okay, which is good, diba? So, ang iniisip ko, although, Because of that case law. Hindi. So, because of that case law, nagkaroon ngayon na it doesn't matter now who filed, Yan yung diba? basis ngayon. No. Hindi. During that time, kasi foreigner at saka Filipino pa din yun eh. Ngayon, under the law, still, Filipino and foreigner pa rin dapat eh. So, hindi ko alam kung darating ang time na magkakaroon tayo ng law or something na it wouldn't matter kung ano yung citizenship mo
during the filing, but what matters should be based on your citizenship at the time of request for petition, filing of the petition for recognition in the Philippines. Hindi ko alam. Okay. So, ang iniisip ko, hopefully, Yes. magkaroon sa future. Kasi otherwise, ang dami nating couples ngayon na in limbo. Oo nga. Diba? Na parang, ano na, kasal pa rin ako. Pero hindi na ako Pinoy eh. Oo. Diba? So, technically, dapat, again, disclaimer, Yes. hindi ko alam kung meron ng something na na-issue after I left the Philippines or may some discussion na about what if it. attorney yung ex-wife mo sa Philippines or ex-husband mo, mabaliw siya all of a sudden na parang, ganun, so kasal pa rin pala kami. Habulin mo, di ba? All your properties in Canada. Parang, sige, Punta siya dito. Oo, gagastusan ko. I don't care. Para lang gusto. Hindi, pero kasi divorced na siya dito eh. So jurisdiction dito. So, sa mga properties lang Sa sa Philippines, Pinas. may habol. Oo nga, what So if, diba? if meron kang farmland sa Oo. Philippines, diba? Diba? Kasi syempre, yung current wife mo, gusto niya siguro mag-invest ulit doon. Kung negosyante ka, gusto mo mag-business diba? ulit. Yung iba, marami yung doon pinapadala yung pera, bibili ka ng beachfront Or property. doon ka mag-retire kasi gusto mo doon. Tapos, narinig ni ex ay, kasal po pala kami. Parang ganyan. So, Napanood nila to. So sabi nila, Magdi-disclaimer ako. Again, this is based on what Yeah. I know nung bago ako umalis ng Pilipinas. Parang ito yung movie ng yung mga kirida. The mistresses. Pero ito hindi mistress, wife. Pero ano siya, attorney? Is it still yung concubinage ba yung tinatawag? Concubinage, Is it still a parang criminal? Criminal case pa rin yun. Teka, sa mga hindi nakakalam, including me, ano ba yan? Basta may difference kasi. Sa Pilipinas, nakakatawa. Kung kunyari, so may adultery, may concubinage. Meron yung kapag si wife ng lalaki, si husband ng babae, si husband, makukulong lang yan for very specific. Ang reason daw nito ay dahil ang lawmakers natin ay lalaki. Really? Teka, Yun ang sinasabi. pag nag-cheat yung lalaki, makukulong talaga. Hindi, both yun, criminal offense. Lagot kayo, guys. Pero may specific yun. Hindi fair. Dapat ba ituturok natin? Okay. So sa lalaki, Medyo mas stricto. Short. Parang naalala ko, parang may short list of 3 reasons lang na parang, let's say si lalaki inuwi si babae sa family home. Parang ganyan. Yung mga ganung bagay. Pero kung binahay siya sa ibang bahay, Okay lang. Hindi siya kasama. Oh, really? May mga ganun. Naalala ko yun kasi naalala ko nung inaaral ko dati parang, Alam mo, Ang attorney, unfair. kasi siguro yung mga lawmakers Kasi noon, nga, yun yung loophole nila. Sila kasi gumagawa eh. ang naalala ko lang yan ng law school sinasabi, ang reason nga daw dyan, dahil most of our lawmakers were men, so parang nagiging, Inadapt sa kanila. mas may leeway Inadjust. sila as compared sa yung babae. Pag yung babae ng lalaki, pwede mo na sampahan ka agad eh. Oh my. O, diba? May mga ganong bagay. Pero hindi kasi ako nag-criminal law, so ayoko yung practice na yan. So hindi ko memorize yung mga bagay-bagay. So hanggang ngayon, it's Women's International, or Women's Month ngayon, diba? So, hey, move on, Pilipinas. Joke lang. grabe. Napaka-interesting ng topic na to. There's so many things na natutunan. Alam mo, very limited lang yung time ni attorney kasi syempre yung dog niya naghihintay sa kanya. Naghihintay, so I think. Pero attorney, with all of this, ini-enjoy mo yung career mo and everything, no? Do you say ba na ini-enjoy mo talaga to or nasa-stress ka ba Well, so far? stressful siya. Siyempre, law siya eh, di ba? Ganyan. Pero for me kasi nga, para siyang, ito yung ito yung practice where I find fulfillment. Kasi compared sa, I used to practice corporate sa Philippines, di ba? Tapos nung nandito ako, nung nag-work ako initially legal assistant, tapos doon ako nag-articling and then first 1 year ako as a lawyer dun sa dati kong law firm. Hindi ko na feel yung insurance defense, parang ganyan, di ba? Parang feeling ko corporation yung
Yeah. kausap ko. Yeah. Wala yung parang, ang purpose ko kasi gusto ko, kumbaga, mula nung bata ako, ang naisip ko talaga, kaya ako mag-aabogado kasi tutulong ako sa mga tao. Yun. So parang yung feeling ko, korporasyon yung kausap Yeah. ko. Parang wala akong impact sa buhay ng mga tao. Parang ganyan. So with this, parang naisip ko, ito yung, may tao may tao kang kausap, meron kang natutulungan na parang sobrang naguguluhan siya, hindi mo maalis may mga tao sobrang sa nagpapanik. Yes, Ganyan. Parang, ano nangyari? Hindi ko na alam, attorney, ganyan. Tapos, kapag matulungan mo sila, okay, relax ka lang, ito yung ganyan, ito yung step niyan. Pabayaan mo na ako, huwag ka na ma-stress, ako nakakausap. Pabayaan mo na, parang ganyan. Yung meron kang fulfillment, tapos yun nga, yung stress will always be there. Sabi nga nung dati kong boss, lalo na yung law, it's a very stressful job. But you always just go back to something na, yung parang nakatulong sa'yo. And for me, yung meron akong client before na, yun nga, para siyang, ang tagal niya hindi nakita yung mga anak niya. Kasi hiwalay sila. Diba? Ang gulo-gulo, ganyan. May EPO, may mga ganyan. So, sobrang gulo. After a few months, siguro mga 4 months silang hindi nagkita ng mga bata. Tapos, nung eventually, nakausap ko siya yung counsel, ganyan. So, nagkaroon kami ng agreement, parenting time for the dad. After no, nag-email nga siya. Tapos, email siya ng selfie niya with the kids. Tapos talagang, parang, thank you, attorney, I'm so happy, blah, 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 blah. Sabi ko, okay. So, parang worth it. Every time na nasa stress ako, naisip ko na lang yung mga moments na gano'n na, okay, meron ako natutulungan. And especially pag involved yung bata. Kasi gusto mo yung maging maayos yung ano. Alam mo, we share the same passion. So immigration is very stressful na when they come to you, sobrang naguguluhan sila, so many unknowns, right? Pero daw, kalmado ha, ito yung pathway natin, ito yung plano natin. Kahit paano, you don't guarantee kung approval mo hindi, di ba? Oo, kahit naman ako, never naman ako nag-guarantee. Pero kasi, yung mabigyan mo sila ng guidance ba, it calms them down, ganito pala. And that is where professionals like you really come in. Nagkagulo mo kayo sa bahay, you decide na maganyan man, hindi nyo alam, they really have to seek proper advice. Oo naman. Ganyan kasi, my goodness, sa immigration, after ko ma-explain, ganun lang pala. Tapos, yung sinasabi mong fulfillment, that is what I really enjoy. Kasi, katulad pinag-usapan natin kanina, sure, there's business side and all that, pero yung makita mo na approve, magkasama yung family, oh my God, that is so good, diba? Naging part ka ng journey nila. And, pinapakinggan kita kanina, sabi ko, siguro magpinsan tayo. Malay mo. Diba? pero thank you for all of this, attorney. Alam ko, there's so many things na gusto mo discuss, pero very Sobrang limited dami pa actually pwede talaga. Kung sakali man, attorney, for our friends here in Calgary, Alberta, and maybe outside, no, how can they contact you? Paano ba? Yeah, and you mentioned, attorney, yung event. Sige. Unahin natin yung event. Yeah. So, sa March 21, meron event sa consulate dito sa Calgary from 9 a.m. to 4 p.m. Merong free legal clinic. Nice. So, yun, pwede kayo pumunta. Hindi lang ako nandun. Kasi dumadami ng Filipino lawyers natin. So, Filipino lawyers will be coming in throughout the day to help with different matters. So, kung real estate ang issue mo, kung ano. Tapos, depende yan. Meron kasi, again, paulit-ulit ako, tagal ko na hindi nag-practice sa Philippines, pero meron yung mga bago. Yeah. So sila, pwede pa sila magbigay ng information about sa law sa Philippines. Mas current Fresh yung pa alam yung nila. ano. Oo. Yun, so merong mag-discuss ng legal information based on Philippine law, meron sa Canadian law. Tapos, yun, iba-ibang aspect. Real estate, Wilson Estate, which is also very useful. Tapos civil matters, mga claims, and all of that. So maganda siya. Employment, isang malaking bagay yun, diba? Employment. Yan. So anyway, so that day, a lot of lawyers will be coming in. So kung pwedeng pumunta, please. That's free really, really event, good. Yeah, free event. Yan Sa lahat. consulate yan. Event ng consulate, hindi ko event yan. So lahat ng mga problema nyo or mga ano nyo,
puntahan nyo guys. It's free event. It's free. Wala kayong babayaran. Tapos, if ever man mag-push through kayo with one of the experts doon, and of course, i-avail yung service nyo. Ay nila. So, yan. So at least, kung gusto nyo lang magkaroon ng idea. That is really good. I think I'm going to that. Okay, yeah, that's Not good. specifically for the family law. Hindi ka mag-approach sa akin, mag-approach ka sa ibang I'll lawyers. say hi, pero pass. Oo, maganda kasi meron mga nagpa-practice ng business law, even Yes. those. Or even katulad niya sa social media, magparinigan. Oh. May kaso ba, cyber libel? We don't know. Meron tayong mga criminal lawyers. Kaya nakakatawa. Yung sa akin, again, so pwede niyo akong kontakin Yes, please, through sa law firm, bdlfamilylaw.com, or meron nga akong sa Facebook. Yeah. Wala pa masyadong laman. Pero YYC Family Lawyer. Yan. So dun yun. Ilagay Tapos, natin yung link sa caption. sige. Para... Yun, tapos, kung let's just say, hindi kayo makapunta doon sa legal clinic, but you need some other lawyer, feel free to reach out to me and I'll happily refer you to someone else. Kasi meron kaming isang growing group of Filipino lawyers. So at least andyan yun. Minsan sasabihin ko, may naghahanap ng employment lawyer, sino sa inyo yung pwede? Tapos magbibigay ako ng names. Parang ganyan. At kung gusto niyo rin ng ibang family lawyer at ayaw niyo, okay lang ako. Okay Kasi lang parang naman. kakilala ni attorney yung ko. Oo, sabihin, parang siya yata yung kalaban ko. Kailangan ko na ibang lawyer. Pwede rin ako mag-refer. Meron din mga ilan-ilan sa atin na nagpa-practice ng family law. So, Papangiti-ngiti lang doon sa tournament, pero grabe to. Feeling ko super. Pag siya yung kakampi mo, ipaglalaban ka talaga niya. Feeling ko. So that was part. So again guys, please follow their social media, yung YYC Family Lawyer. Yeah. Tapos we will post down below yung contact information ni Attorney please. T. Yeah. And then you can reach out sa kanya, no? Kung nagkakagulo kayo dyan sa bahay, contact Attorney D. If you wanna know more. 911 siguro yun. Okay, or police yan. Oo. Yun hindi si attorney. So, sa lahat ng mga viewers namin, thank you guys for watching our episode. We really enjoy this, Attorney. Sa amin ni Hannes, this is brand new. Kasi hindi naman namin na-explore, so thank you. Ako din first time. So thank you. So, thank you for all the information. And I'm pretty sure na there's gonna be a lot of inquiries. And sa amin din, no, kung may mga nag-inquire, pag outside na sa knowledge namin, of course, we will hand it to you. So, babes, you wanna do closing remarks? Di ba nagsumasayaw tayo dito? Pinapasayaw yung... Pasayaw natin yung guest. Wag isang Parang TikTok. wala yatang ganun. Pinanood ko yung videos nyo before. Hindi, joke lang. So, yun lang. I think you've said enough. And attorney, thank you so much again you. sa lahat ng information. And I just wanna plug again at the end, parati natin sinasabi to, for immigration needs, si Dodong B, and for your real estate needs, you can contact me. Knock, knock, who's there? And now for our legal needs sa family law, Attorney Gemma D. Wait, Attorney D, are you Chinese? Part Chinese. Oh, Pero okay. ano yan, 25% na lang. 25%. Happy New Year! Di ba, kaka-New Tapos na, Year tapos lang. Kaka-New Year lang last month. Happy Yan. Women's na tayo. Yeah, Happy Women's Month. Yan. Alright, I think that's it. Thank you guys so much for watching. See you at our next episode. Bye!